Si Michael Jordan ang most iconic basketball player of all time at marahil ang pinaka-iconic na atleta sa kasaysayan ng sports. Pero bukod sa galing niya sa court, isa sa pinakamalaking dahilan ng kanyang legendary status ay ang kanyang signature shoes na Air Jordans. Ilang dekada na ang lumipas pero nananatiling hari ng sneaker world ang Jumpman logo ni MJ. At sigurado ako mga bossing na nagkaroon ka na ng Air Jordan shoe o pinangarap mong magkaroon nito. At minsan sa ating buhay, ginusto nating maging be like Mike. Like Mike, if I could be like Mike. Oh, if I could be like Mike. Like Mike. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na sa isang laro si Michael Jordan mismo ay gustong maging katulad ng iba? Balikan natin ang taong 1993. Kagagaling lang ni MJ sa kanyang ikatlong sunod na championship kasama ang Chicago Bulls. Pero makalipas lang ang ilang buwan, isang trahedya ang nangyari. Nabalitaan niya ang pagkamatay ng kanyang ama. At dahil sa sobrang kalungkutan, nagdesisyon si Jordan na magretiro mula sa NBA at sinubukan ang paglalaro ng baseball na isa rin sa pangarap ng kanyang airpods. Pagkalipas ng 17 months taong 1995, bumalik si Jordan sa Bulls. Pero ibang-iba na ang sitwasyon. Hindi na sila ang hari ng silangan. Ang titulong ito ay nasa kamay na ng batang kupunan ng Orlando Magic. Nagtagpo ang Bulls at ang Magic sa Eastern Conference Semifinals at sa same game, nag-debut ang isa sa pinaka-iconic na sapatos sa kasaysayan, ang Air Jordan 11 Concords. Pero sa larong ito ay natalo ang Bulls. Sa game 2 ay suot niya ulit ito, kung saan bumomba siya ng 38 points para may tabla ang serye. Pero ang problema ay pinagmumulta siya ng NBA ng $5,000 kada laro dahil lumalabag ang sapatos niya sa Uniform Color Code Policy. Dahil halos puti ang kulay ng Concords. At sa mga panahong ito, hindi pa tapos gawin ng Nike ang all-black playoff version na ngayon ay kilala natin bilang Space Jams. Ayaw na ni Jordan magbigay pa ng multa. Kaya bago mag-game 3, gumawa siya ng bagay na hindi pa niya kailanman ginawa, ang magsuot ng sapatos ng ibang player. Pwede naman niyang isuot ang dati niyang Air Jordan 10s o iba pang older models. Pero mas pinili niyang magsuot ng sapatos ng ibang manlalaro. At ang player na aking tinutukoy ay si Penny Hardaway. Para sa mga hindi masyadong nakakakilala kay Penny, siya ang 3rd overall pick ng 1993 NBA draft ng Golden State Warriors. Pero agad siyang na-trade sa Orlando Magic kapalit ni Chris Webber. Siya ay isang 6'7" point guard na may court vision na parang Magic Johnson pero mas athletic. At agad siyang naging floor general ng Orlando Magic. Pero ito ang twist, isang buwan bago siya mag-debut, nagretiro si MJ. Kaya inisip ni Penny na baka hindi na sila kailanman magkatapat ni Jordan. Ngunit noong 1995, dumating ang pagkakataon na kanyang inihintay. Orlando laban sa Chicago at saktong bumalik na si Jordan. Bago magsimula ang Game 3, sinabi ni MJ sa Nike staff, "Hey man, give me some of the kid shoes." Ang kid na tinutukoy niya ay si Penny at ang sapatos na gusto ni MJ ay ang Nike Air Flight 1. Nang marinig ni Penny iyon ay hindi siya makapaniwala. So sobrang saya ay tinanong niya pa si Jordan kung ilang pares ba ang kailangan nito o kung gusto niya bang kunin ang sapatos mismo ni Hardaway. Nagulat si Penny dahil hindi niya akalain na ang kanyang iniidolo at ang isa sa pinaka-competitive player sa NBA ay magsusuot ng sapatos niya. Sa laro nga ay pareho silang nakasuot ng Air Flight 1s. At hindi lang ito basta sinuot ni MJ, bumomba pa siya ng series high 40 points habang gamit ang sapatos. Pagkatapos ng laro, sinabi ni Penny na ang moment na iyon ay pinapahalagahan niya. Ayon pa sa kanya ay alam nating lahat kung gaano ka-competitive si MJ. Hindi siya basta magsusuot ng sapatos ng kahit sino lang. Para gawin niya yun sa akin, iyon ang ultimate sign of respect. At matapos ang serye, nagpahayag din si Jordan tungkol kay Penny at sinabing nire-respeto niya ang laro ni Hardaway at siya ang susunod na star ng liga. Iyan ang kwento ng nag-iisang pagkakataon na nagsuot si Michael Jordan ng sapatos ng ibang manlalaro. Hindi kay Kobe, hindi kay LeBron, kundi kay Penny Hardaway.
Isang bihirang sandali sa kasaysayan ng basketball kung saan mismo ang GOAT ang nagbigay respeto sa isang rising star sa pamamagitan ng literal na paglalakad gamit ang kanyang sapatos. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas maraming sports kwento.